Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad habang sila naglalayag sa lawa. Si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ng bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising. "Panginoon, iligtas ninyo kami. Mamamatay kami," sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, "Ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay unos. May mga unos na nakikita. Malalakas na hangin, mabibigat na ulan, malalaking alon. Ngunit mayroon ding mga unos na walang ulan at walang hangin. Ito yung unos ng pagkabigo, unos ng pagkawala, unos ng sakit, unos ng pagtataksil, unos ng pag-aalala, unos ng takot. At kung minsan, ang pinakamalalakas na unos ay hindi nangyayari sa paligid natin, kundi sa loob ng ating puso. Marahil kung magiging tapat tayo at totoo sa ating sarili, lahat tayo ay dumaraan sa iba't ibang unos ng buhay. Mayroong unos sa pamilya, mayroong unos sa trabaho, may unos sa kalusugan, may unos sa pananampalataya, mayroon ding unos sa kinabukasan. At kapag dumarating ang mga unos na ito, yun, madalas nagtatanong tayo, "Panginoon, nasaan ka?" Iyan din ang naranasan ng mga alagad ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo. Sabi doon, sumakay sila sa bangka kasama si Jesus. Wala silang ginagawang mali. Hindi sila lumilihis sa landas. At sa katunayan nga, sumusunod sila kay Kristo. Ngunit habang nasa gitna sila ng lawa, biglang dumating ang napakalakas na bagyo. Halos matabunan ng mga alon ang bangka sa sobrang lalaki nito. Samantalang si Jesus natutulog. Isipin mo yun. Nagkakagulo na ang lahat. Malapit nang lumubog ang bangka at takot na takot ang mga alagad. Ngunit ang Panginoon, ayun, ang sarap ng tulog. Kaya ginising nila si Jesus na sumisigaw, "Panginoon, iligtas mo kami. Mamamatay na kami." Hindi ba't ito rin ang panalangin natin kung minsan? Kapag hindi gumagaling ang ating mahal sa buhay, kapag nawawala ang ating hanap buhay, kapag sunod-sunod ang dagok, ang problema na ating nararanasan sa buhay, at kapag tila tahimik ang Diyos, parang gusto na nating sabihin, "Panginoon, nasaan ka? Totoo ka ba? Anong klaseng Diyos ka?" At bago pinatigil na Jesus ang bagyo, may una siyang sinabi sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Kayong kakaunti ang pananampalataya at napakahalaga po nito." Hindi niya unang sinaway ang hangin. Hindi niya unang sinaway ang dagat. Una niyang kinausap ang kanilang puso. Dahil ang pinakamalaking bagyo ay hindi ang nasa paligid, kundi ang nasa loob
ang nasa puso. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa buong ebanghelyo. Unos. Lahat tayo nakararanas ng unos ng buhay. Hindi sinabi ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya ay mag-aalis ng lahat ng problema. At sa katunayan nga, ang mga alagad ay nasa bangka kasama mismo ni Jesus nang dumating ang malakas na bagyo. Di ba napakaganda nitong larawang ito? Ang pagiging malapit kay Kristo ay hindi garantiya na wala ng unos, na walang hirap, na walang problema. Ngunit ito ang garantiya na hindi ka nag-iisa sa gitna ng unos. Maraming tao ang nawawalan ng pananampalataya kapag dumarating ang problema. Iniisip nga nila, kung mahal ako ng Diyos, bakit nangyayari ito? Minsan nga sasabihin pa natin, bakit hindi sa masasamang tao? Daming masama dyan. Ngunit ang ebanghelyo ngayon ay nagsasabing iba ang tanong. Hindi bakit may bagyo, kundi sino ang kasama mo sa panahon ng bagyo. Dahil malaking pagkakaiba kung ikaw ay nasa bangkang wala si Kristo at kung ikaw ay nasa bangka na kasama ang Panginoong Hesukristo. Ang mga alagad ay natakot dahil ang tingin nila ay mas malaki ang alon kaysa kay Jesus. Ngunit nang magsalita si Jesus, agad na tumahimik ang hangin at ang dagat. Isang salita lamang at ang kalikasan ay sumunod. Napakagandang larawan po nito. Ang parehong dagat na kinatatakutan ng mga alagad ay sumusunod sa tinig ni Kristo. Kung ang hangin ay sumusunod sa Kanya, kung ang dagat ay sumusunod sa Kanya, hindi ba't kaya rin niyang ayusin ang ating buhay? Marahil ang problema ay hindi ang lakas ng ating bagyo o ng unos, kundi ang liit ng ating pagtitiwala. Hindi ibig sabihin nito na hindi tayo dapat matakot. Natural ang matakot. Maging ang mga apostol natakot. Ngunit hindi dapat manatili ang ating mga takot. Dapat itong humantong sa malalim na pagtitiwala. At narito ang nais ipabatid sa atin ng Ebanghelyo. Madalas iniisip natin na ang himala ay nangyari nang tumahimik ang dagat. At totoo naman, ngunit may mas malaking himala. Ang mas malaking himala ay ang unti-unting pagbabago ng puso ng mga alagad. Pagkatapos tumahimik ang bagyo, sinabi nila, sino ba talaga siya? Pati hangin at dagat ay sumusunod sa Kanya. Ibig sabihin, ang bagyo ay naging daan upang mas makilala nila si Jesus. At hindi ba't ganoon din sa ating buhay? Maraming beses na mas nakilala natin ang Diyos hindi sa panahon ng kaginhawahan, kundi sa panahon ng mga unos at bagyo, sa oras ng karamdaman, sa oras ng pagkawala, sa oras ng pagluha, sa oras na wala nang ibang masasandalan kundi siya. Kung minsan, ang bagyong gusto nating alisin, ang siya pang bagyong naglalapit pala sa atin sa Diyos. Marahil kung walang unos, hindi tayo matututong manalangin ng buong puso. Kung walang unos, hindi natin mararanasan ang katapatan ng Diyos. Kung walang unos, hindi natin matutuklasan kung gaano siya kalapit sa atin. Kaya hindi laging inaalis agad ni Kristo ang bagyo at mga unos ng buhay. Minsan, tinuturoan niya tayo
na magtiwala habang nasa gitna ng bagyo. Marahil ito ang tanong ng Panginoon para sa atin ngayon. Ano ang unos na kinakaharap ko ngayon? Ano ang mga hirap? Ano ang mga bagyo? Ano ang mga pagsubok? At higit pa roon, mas malaki ba ang aking problema kaysa sa aking pagtitiwala kay Kristo? Kaya ngayong araw na ito, mga kapatid, tandaan natin ang isang napakahalagang salita at yan ay ang unos. Dahil ang unos ay hindi tanda na iniwan ka ng Diyos. Maring ito pa ang lugar kung saan pinakamalapit siya sa iyo. At kapag si Kristo ang kasama mo sa bangka, maring lumakas ang hangin, maaring tumaas ang alon, ngunit hindi ka kailanman lulubog. Kaya tanungin natin at pagnilayan sa ating sarili, sa gitna ng mga unos na kinakaharap ko ngayon, kanino ako nakatuon? Sa lakas ng bagyo ba? O sa kapangyarihan ni Kristong kasama ko sa aking bangka? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, maraming unos ang dumarating sa aming buhay. At kung minsan ay natatakot kaming baka hindi namin ito kayanin. Ngunit ngayon ay pinipili naming magtiwala sa iyo. Ikaw ang Panginoon ng hangin at ng dagat. At ikaw rin ang Panginoon ng aming buhay. Kapag tila tahimik ka, tulungan mo kaming maniwala na kasama pa rin namin ikaw sa isang bangka. Patatagin mo ang aming pananampalataya at punuin mo ang aming puso ng iyong kapayapaan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction, gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.